Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa saan nga daw ba maganda mag-apply. Dito daw ba sa Singapore o sa Hong Kong? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, bali ayoko naman maging bias. Di ko alam kung paano sasagutin yung tanong na yun kasi nga since po kasi na nag-abroad ako, dito lang po talaga ako nagtrabaho sa Singapore at hindi ko po na-experience na mag-work sa Hong Kong. So, hindi ako syempre, mahirap kasing i-compare yung situation sa Hong Kong at saka kumpara dito sa Singapore kasi nga, hindi ko napuntahan ang Hong Kong. So, siguro, ang isi-share ko lang sa inyo is based sa experience ko dito sa Singapore. Tapos, manood na lang din kayo ng ibang mga vlogs kasi marami naman pong mga kababayan natin na nagbablog na nasa Hong Kong ng about sa mga experiences nila doon. So, kayo na lang po ang mag-compare kung alin yung tingin nyo mas okay. Pero siguro, magbibigay lang ako ng 3 na dapat nyo rin dagdag nyo kung may consideration kayo sa pag-a-apply nyo abroad. Whether Singapore, Hong Kong o kung anong bansa man yan. Actually, ang pinaka-importante lang po talaga is 2 lang, pero may isa pa akong parang na na dapat din na i-consider natin. So yun, meron akong video dyan kung bakit Singapore ang napili kong bansa. Instead of, kasi nung nag-abroad ako, 3 talaga yung gusto kong puntahan. Pinag-iisipan ko sana ako mag-porks. Merong Taiwan, Hong Kong at saka Singapore kasi dun sa mga 3 bansang binanggit ko is may mga kaibigan ako, kakilala ako na pwede nila akong tulungan na makapag-apply sa mga bansang yan. Pero yun nga, napili ko ang Singapore. Alam niyo kung bakit. Okay, yun yung first na i-consider nyo. Guys, kung may consideration naman kayo or meron kayong parang inaano sa sarili nyo na kung ano ba yung sa pag-abroad nyo, sa pag-apply nyo, so isama nyo to. Wag nyo nang yung side nyo. Kumbaga, kung meron na kayo naisip na mga considerations, idagdag nyo lang tong sinasabi ko. Bali, ang first talaga is kung bakit Singapore is financial. Okay. Bakit Singapore? Kasi po, dito po, kasi sa amin, ulit-ulitin ko na lang po, na mostly talaga dito is salary deductions. Halos wala kayong ilalabas na pera during sa pag-apply ninyo sa Singapore. I mean, walang placement. Ako based on my experience is pati medical ko o ko, pitos ko, lahat is sagot talaga ng agency kasi salary deductions po ang nangyari sa akin. Bali ang ginastos ko lang po, kaya nga po meron din akong video dyan na kung magkano ba talaga yung nagastos ko sa pag-apply dito sa Singapore is nag-bracket lang talaga ng 10k yun. Nagulat kayo, bakit 10k lang? Kasi nga po mostly salary deduction ko, medical at lahat ng mga pag-process sa Philippines nung bayad sa agency sa Pilipinas, naka-tie up ng agency ko dito sa Singapore, lahat po kasi yun is salary deductions. Bali, ang ginastos ko lang po talaga is yung allowance ko sa pagkain ko habang nasa labas ako, nagpa-process ng mga papers ko, yung ang tawag dito, pamapamasahe ko. Tapos, syempre, nandyan yung mga Xerox, laminations, pagpapa-ID ko, at saka yung may binayaran kami sa na kami ng TESDA, meron kami binayaran na maliit lang na halaga yun, parang 200 something lang. Yun, yung mga ganun lang. Tapos, yun nga, yun lang talaga yung mga, syempre pagpapassport ako na din talaga yun kasi guys dito sa amin sa Singapore is hindi ko lang alam sa ibang bansa na once kasi pumunta kayo or mag-apply kayo, ang tinatanong kasi nila talaga is may passport ka na. So ako noon bago ako nag-apply dito sa Singapore is inasikaso ko na agad talaga yung passport ko. So yun guys. So dun sa 10k na sinasabi ko sa inyo is kasama na rin doon hanggang yung budget ko pagpunta dito sa Singapore kasi syempre guys pag pupunta kayo sa NAIA, magta-taxi kayo dyan, syempre may pera kayo, tapos pagdating nyo dito sa Singapore, kung di agad-agad kayo makukuha ng driver na para magpa-medical kayo, nasa airport pa lang kayo, kung magutom kayo, syempre kailangan nyo ulit na magpapalit ng dollar, so kailangan may pera kayo. So yun guys, so i-consider nyo ang financial kasi bakit ko sinabing i-consider
ninyo ang financial sa pag gusto nyo mag-abroad. Kasi una sa lahat, actually, meron talaga akong bansang gustong puntahan. Pero guys, ang mahal po talaga doon. So meron kasi mga bansa na although mas maganda pa din talaga yung sabi nilang magiging life mo pag doon ka nag-apply. Pero kasi kahit sabihin mong nandun na tayo sa yung requirements mo kumpleto, nandun na tayo sa experience mo, ang tawag dito, pasok ka naman, yung mga ganun, alam mo sa sarili mong kaya mo, pero kung wala ka namang financial na panglakad nun, or may placement, minsan nga 100,000 yung mga placement, meron ka bang ilalabas na pera na ganun? So diba, kaya kahit anong push or gusto man natin, willingness natin na gusto talaga mag-ano sa bansang yun, kung wala tayong financial o wala tayong perang process nun, hindi rin tayo makakapag-abroad. Kaya malaking factor po talaga ang pera, ang financial, kung meron kayong hawak. Bali, ang gawin nyo na lang po, kung meron talaga kayong bansa na gustong puntahan, gawin yung stepping stones ang Singapore, kaysa naman na doon na lang tayo sa Pinas. Kasi alam naman, hindi ako nagda-down, pero kasi nakumpara ko ano, dito na ako sa abroad, na syempre yung sahod natin, malaking bagay po talaga. For example, mag-iipon kayo ng yung kikitain mo ng isang taon sa Singapore, sa Pilipinas, yung isang taon na yun, pwedeng mga months lang makukuha mo na yun dito sa Singapore. So, yung time na si-spend mo na magpag-work sa Pilipinas is parang mapapaiksi yun kung sa ibang bansa kayo magtatrabaho, diba? Yung parang ganun. So, alam naman natin na mas malaki talaga din ang sahod ng pag nasa ibang bansa ka kaysa nasa Pilipinas ka lang. So, yun yung ibig kong sabihin. So, ang second naman po is, kung meron na kayong financial, is yung safety. Kasi, safety para sa situation natin. Kasi guys, ang pag-abroad po, swertihan. Okay? Kahit saang bansa kayo ma-assign, nandun na yung luck natin. Pero kasi kung alam naman natin na may mga bansa talaga, kahit swerte nyo sa pag-apply nyo, kahit sabihin nyo mabilis kayo nakapag-abroad, pero pagdating sa bansang yun, kasi alam naman po natin na may mga bansa po talaga na medyo marami po talagang mga nababalitang mga napapahamak na mga at worst na nga po yung uuwi na ng walang buhay, or yun na, yung bangkay na uwi, yung ganun. Yun naman talaga, reality lang naman talaga yung sinasabi ko. So, kung mag-abroad kayo, lalo itong mga first timer, mas maganda siguro na alamin nyo kung ano yung mga bansa na tingin nyo is safe talaga, yung meron talagang tawag dito, meron talagang assurance kayo na talagang makakatapos kayo ng kontrata yung nauuwi kayo ng Pinas na safe kayo, na yun, na buhay pa kayo, yung ganun. So, kasi pagdating nyo sa ibang bansa, sarili nyo na lang din yung makakasama nyo. So, yun. Kaya dapat alamin yung bansa. At good thing po talaga dito sa Singapore is napaka-safe po talaga ng batas dito para sa mga migrant workers o sa mga helper o sa mga foreign workers. Kasi paano ko po nasabi yan? Kasi po ako po is active din ako sa mga organization nila dito. Pumupunta-punta ako, ma-attend ako. So alam ko talaga na hindi lang sila yung parang wala lang, nag-hire lang ng foreign workers, after nun wala na silang pakialam, yung ganun. Hindi po, kasi dito po talagang pinahalagahan nila yung mga workers. Meron nga silang tinatawag, kakatapos lang din, nagkaka-attend ko lang nun sa fast na appreciation day nila. Tapos meron din yung sa CDA, yung ngayong darating na December, attend din ako ulit. So yun, yung parang may enjoy mo yung pag-work dito, kasi hindi nila pinaparamdam sa'yo na helper ka lang, na foreigner ka lang. Talagang ini-embrace nila, kaya maganda, napaka-safe dito guys. Tapos yung pang third ko po na sinasabi is yung dapat may freedom kayo. So yun, dito kasi sa Singapore is every week may day off, at saka talagang patas sila dito. So yun lang guys, sana nakatulong.